So ngayon, dahil nga 'di ba, ilan ho ang talo? Balikan lang natin ano, si VP Sara kasi 'to. Ilan ho ang talo doon sa kanilang padapa, mga kababayan? 7. Eh, sabi ko naman kasi sa inyo, eh, yung sinasabi ni Panelo na kinatatakutan niya na ano, baka endorso kayo ng endorso ng dalawa pa diyan, dagdagan ng dalawa si Amy at si ano, si Villar, yan pa mga makapasok pero yung mga padapa natin, eh, hindi papasok. O 'di po ba, mga kababayan? Nangyari yung kinatatakutan ni Panelo. Si Banat Bay ano sinasabi, ayaw ni dating Pangulong Duterte na i-endorso yung sila Amy. Oh, 'di ba? Ang gusto kasi ni dating Pangulong Duterte, straight manalo ang mga Duterte-ten. Straight manalo yung kanyang mga senador. No, 'di ba? Kaya lang ho, hindi po pinalad eh. 3 lang ang nanalo, 7 ang talo. Ngayon si Inday Sara Duterte, sinusuportahan po si Torion, mga kababayan. Support manual counting daw po. No? Hindi nila matanggap yung pagkatalo nung 7 nilang talunan. Oh, na laging sinasabi ng mga DDS, naku, hindi kami makapaniwala, talo si Vic Rodriguez. Kami nga, hindi din kami makapaniwala eh. Di ba? Na matatalo si Abalos. Pero ano ginawa namin? Wala na, move on na kami. Kayo, eto, manual counting pa din. Yung inyong mga senador na tumatakbo, eh nandun po. Pang 31 nga si Kibuloy eh. Yung sila Jimmy Bondok, nandun magkakasama lang sila eh. Di po ba? Tapos may gana kayong mag-ano, manual counting. BP Sara support manual counting of votes amid alleged election irregularities. Hindi po makakahabol yung mga padapa ninyo. Nasa dulo na yan. Si Bongo. Eh bakit si Bongo nakapasok? Kasi ganito, ganyan. Si Bongo, may sarili lang fanbase yan. Ano? Meron ng sariling mga sumusuporta. Ilang taon na pong senador si Bongo. Bakit si Bato? Eh, ganun din no si Bato. Di po ba? Kaya nga, ito yung sinasabi namin, Inday eh, BP eh. Kung talagang meron pang talab yung mga Duterte, no? Sa mga botante. Kung meron pang talab yung mga Duterte sa mga botante, yung mga kahit hindi kakilala na mga senador ninyo, kagaya nung Lambi mo, tama ba? Pang-apelyido, Lambi mo. Oh, si Lambi mo. Oh, si sino ba 'yun? Hindi ko talaga kilala yung dalawang 'yun eh. Si eto, to. Yung nagtitinda ng libro na hindi maubos-ubos yung libro, na inilalako yung libro. Hindi din nanalo, no? Si Kibuloy, kung talagang pinaniniwalaan pa yung sinasabi niyo, yan, mananalo yung mga 'yan. Kaya lang wala na. Ultimo mga DDS hindi ibinoto yang mga 'yan. Hmm. Ibig sabihin lang po pakonti na ng pakonti ang DDS. Wala nang sumusuporta. Ikaw ba susuporta ka pa? Sisigaw ang dating pangulo na ano yung sinisigaw niya? Eh, ganito, ganyan. Adik ang Pangulong Bongbong Marcos. Walang patunay. Susuportahan mo pa ba yon? Siyempre hindi na. 'Di ba? O yung mga pagbabanta ni Inday Sara Duterte, o yung mga sinisigaw nilang paulit-ulit na walang ebidensya, puro paninira lang, siyempre hindi na. Tapos lalagay nila, no, ilalagay nung mga kandidato nila doon sa pangangampanya nila, yung ganong estilo. Yung sisirain po, kung ano-ano ang sasabihin, walang katotohanan. Imbis na sana plataporma de gobyerno ko, eto ilalatag ko, eto ang gagawin ko. Pag ako ay nahalal bilang isang senador, eto ang solusyon ko. Pag ako ay nahalal bilang isang senador, wala naman kaming narinig na gano'n. Panay paninira, panay Bongbong Marcos lang. Basahin ko nga 'to,
Vice President Sara Duterte has expressed support for calls to manually count votes amid mounting concern over alleged irregularities and technical failures that may sa Pilipinas lang ho mga kababayan, yung tipong pagtalo ka hindi mo alam kung paano sumuko. Ano? Kahit na po wala, talong-talo at wala namang bumoto sa'yo, sasabihin mo nadaya ka. Ano sabi ni Inday Sara Duterte? Yes, oo. Meron kasing random manual counting ang COMELEC and ina-identify nila ang area and ang dates. Sinabihan ko yung PDP laban kung pwede gawan nila ng paraan because ako personally wala akong nationwide network. Sila yung may machinery kung saan pwede sana maka-attend yung mga lawyers nila na random manual counting audit ang COMELEC. Tambak po yung mga kandidato ninyo. No? Tambak po. Malayo. Yung isa po na natalo, si Ben Horabalos, na sa tingin ko after 1 year ho, may position ulit. Ano? O ganyan naman mga kababayan. Pagkatalo, no, at pinagtitiwalaan po ng gobyerno at nakita ng gobyerno, pinagtitiwalaan ng taong bayan, bibigyan po ng posisyon pagkatapos po ng 1 year election ban. No? Si Abalos, kaperanggot lang yung boto na hinahabol niya para makapasok sa 12. Pero nag-concede na po, natanggap agad. Kayo hindi pa din? Yung Jimmy Bondoc nyo, hindi nga makapasok eh. Oh, si Panort hindi makapasok. Lahat po. Sabi dito, but more than that, kung meron pa bang ibang nakikita yung PDP laban as a political party na nadehado yung kanilang mga kandidato, ay susuportahan ko yung mga question nila because as a Filipino as well, gusto natin na credible yung election and the result will reflect the will of the people. Hindi nyo pa ba halata ang will ng taong bayan? Ma-erase ang PDP. Mawala yung mga walang alam sa paggugobyerno. Yun ang gustong mangyari ng taong bayan, BP. No? Kaya, yung sinasabi nyong nadaya kayo, kayo-kayo na lang ho ang maglokohan. Mga DDS na lang po ang utuin ninyo. Ganun lang yun. Hindi ho lahat ng Pilipino ay DDS. Mga DDS lang po ang utu-uto at hindi po ang buong Pilipinas, Madam Vice President. No?